Ito yung biyahe ko na pauwi galing Real Quezon. Medyo bungad lang naman ang rail yung napuntahan ko. But still, solo ride yun. And sa haba ng biyahe kasi 78 kilometers mula sa amin. Naintindihan ko na kung bakit ang daming nagsasabi na masarap mag-ride. And ngayon nag-agree na ako sa kanila. I mean, sa traffic, oo, kasi madali kang makalusot, ganito ganyan, pero yung mga malayo ang biyahe, kumaga long rides, hindi ko pa nasubukan. First time ko kanina, solo ride pa. Ganun pa kalayo, Quezon. So basically, dumaan ako ng Antipolo, dumaan ako ng Tanay, dumaan ako ng Baras, dumaan ako ng, nakalimutan ko anong bayan sa Laguna yon. Dumaan ako ng Infanta, and then Real. So, 6 na bayan. Baka nga 7, hindi ko maalala yung isang nadaanan ko. Pero anyway, habang nasa biyahe, mas nararamdaman ko na iba yung hangin dito sa lugar na to kesa sa kung saan ako nanggaling. Yung pakiramdam ng hangin dito, kahit na alam mo naman na mainit, pero dahil nasa bundok ka at mahangin, hindi masakit sa balat. Hindi ka gaanong pinagpapawisan. Hindi nga ako pinapawisan nung nasa biyahe. Ramdam ko lang na mainit, pero walang pawis, kumbaga. Or wala masyado siguro. And habang biyahe, kita mo naman, ganito yung view mo. May panahon ka, kumbaga, nagme-meditate ka na rin habang nasa biyahe. So yung plano ko hanggang buso-buso lang dapat eh. Kaso, nung malapit na ako ron, nasa isip ko, baka malapit naman yung Infanta. Yun nga, nasa isip ko, Infanta. Diretso ko na siguro. Doon ako nagkamali. More or less 60 kilometers pa pala mula doon sa Boso-Boso Hotel mismo. Yung sinasabi ko, yung iniisip ko na Infanta. Technically, wala sa plano na dumiretso ko. But I still push through. Actually, hindi nga ako prepared dahil itong biyahe ko na to ng pauwi, muntikan pa ako kasi unti-unti nauubos yung bar ng gas ko. Akala ko aabot. Akala ko lang pala, muntikan pa akong mayari sa daan. Although may mga nasa gilid na nagbebenta ng nakabote na litro ng gasolina, nagdalawang isip ako eh. Kasi nga, hindi ko alam kung malinis ba yon, hindi ko alam kung sigurado ba yung laman nun. And ang inassume ko, may madadaanan naman ako gas station. Pero nga ako nadaanan after almost an hour ng biyahe. And yung huling bar na ng gasolina ko na nagbi-blink. Kinabahan na talaga ako noon kasi kala ko hindi ako aabot. Pero well,
nakauwi naman ako na maayos. Nakapagpagas naman ako. So, I guess, all good. It was a very interesting experience. I mean, sure, nagmamotor naman ako mag-isa madalas kapag may pinupuntahan ako. But mostly within Metro Manila. Ito, probinsya eh. Probinsya, kumbaga. Yung ba, suwabe naman. Although, katulad nito, minsan babagal yung takbo pagka merong sasakyan sa harap na medyo mabagal. Unless mag-signal sila na sige na dumiretso na ako, saka na makakadiretso. Otherwise, no choice kundi pumila. Other than that, wala. Yung sinasabi nila na pag Sunday, huwag kang umakyat ng papuntang Quezon, papuntang Marilake. Kasi napakaraming riders. Well, siguro sa timing ng pagpunta ko, pero hindi ko masyado nakita yung sobrang crowded. May mga groups here and there, pero yun na yun. Kala ko nga yung mga checkpoint na yan, actual na may nagbabantay at baga magiging stopover ko pa, pero hindi naman. Ang layo na nga pala nito. Kasi sinasabi nila na yung Martesim, yung Sierra Madre Hotel, na yung iba hanggang doon lang. Lagpas ng Marilaki yun eh. Rather, lampas nung mga Big C, yung mga ganon. Kung naalala ko ng tama. Anyway, para sa akin huge achievement itong nagawa ko. Kasi, well, nalayo nun eh. Again, 78 kilometers, more or less, balikan 156 kilometers. Wow, 56 kilometers na mainit pa. Kasi nung nasa bandang Rizal na ako ulit, habang nararamdaman ko na medyo bumababa na yung altitude, mas ramdam ko na sa balat yung init kahit na naka-jacket ako. Tumatagos na, kumbaga nangangagat na. Kaso wala, uwi na talaga eh. And sa palagi ko yung mga ganito klaseng ride now, it's something that, you know, people should be doing at least once a month. Kung saan man, hindi, not necessarily sa Quezon lang, pwede sa ibang lugar, basta long ride. Although iba talaga yung feeling dito sa area na to kasi nga pataas eh. So medyo numinipis yung hangin, lumalamig yung hangin, pumipress ko lalo. Okay naman yung experience, masaya. I mean, solo pero ang dami ko natutunan. Tulad ng make sure na yung gas mo naka full tank ka para hindi mo masyado intindihan pati yung pabalik. Number 1. Number 2, tutunan kong pagdating doon sa bandang Real, pili lang yung mobile networks na gagana. Kung wala kang load, i-download an offline map
Or, pagdating mo mismo dun sa area, meron naman mga piso wifi kung saan ka pwede makikonnect. That's your best bet kung gusto mong pagkadating mo dun banda, makakapag-upload ka na ng mga videos mo, mga photos mo on your social media kung trip mo yan. Kung hindi naman, kung as in gusto mo lang i-feel yung biyahe, wala. Kaya mo lang yung wala kang network. Kaya lang kasi pag emergency, ibang usapan. Iba pa rin yung meron kang maaasahan na form of contact sa mga taong kakilala mo. Hindi yung isa. I mean, you can go on solo, but you have to be prepared. Or you can go na grupo na ride. And from there, at least, may mga taong posibleng malalay sa'yo pag medyo alangan ka sa biyahe or something. And yeah, that's that. Iniisip ko kailan ako babalik, pero sa pagbalik ko, I'm considering to go all the way kung nasaan yung mga beach resorts. Sabi kasi nila kung gaano kaganda tong view ng bundok, maganda rin daw lalo yung banda doon sa may dagat na. Although mga nasa halos 1 oras pa yata mula dun sa part ng Real kung nasaan ako, yung mga beach resorts. Kumbaga nasa taas ako ng bundok na part ng Real, pababa yung mga beaches. Yun natin kung saan tayo dadali ng ating adventure. Yun nga, tama talaga sila. Tama talaga yung sinasabi. Masarap magmotor, pero dapat takbong sakto lang. Huwag kamote. Hindi racetrack ang kalsada. Ayun lang. Sa susunod na adventure ulit. Salamat sa panonood.